Diyos ay matagumpay and he always wins. Talagang lagi po siyang nananalo at pagka nasa Panginoon tayo, wala kang talo. Ano po? Wala kang talo. At nakakatuwang marinig po natin ngayong umagang ito na lahat po ng ating ginagawa dito ay hindi sayang at lahat po ng ginagawa niyo para sa Panginoon ay lagi pong panalo yan. Right? And at the end of the day, sabi nga, pagka dumating ang Panginoon, He will still win. Right? Doon pa rin ang panalo. So, kahit saan magpunta, pagka ikaw ay isang tunay na mananampalataya, ikaw ay panalo. Right? So, tayo pinagpapasalamat sa patuloy na kabutihan na pinagkakalog sa atin ng ating Panginoon. And the whole week round ay talaga pong iningatan tayo. Although kaninang madaling araw, may konting mga pa-alerto na naman ang UAE. Alright? At nasa balita yan. And pag-pray lang po natin, much better than before. But like I've told the men kaninang umaga, sa isang magpunta na po ay yung pag alinlangan ay nandoon, right? Wala mang gera, ninindol ka naman. Di ba? Wala mang gera doon sa area na yon, binabagyo naman. O, di ba? Ibig sabihin talagang nasa salita po ng Panginoon na rumors, all these rumors will come and this is only the start of sorrow. Ito po yung talagang makita mo yung mga tao, nalulungkot, nag-aalala and everything. This is the beginning of sorrow. That's what the Bible says. And whatever you do, ay hindi mo makakontrol yung talagang resultant bunga ng kasalanan na darating ang araw ay talaga pong sisirain ng Panginoon itong ginagalawan po natin at tayo bilang mga mananampalataya ay magpatuloy lang sa pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Alright, so again, thank you so much, choir, sa napakagandang reading that our God is victorious and we are on the winning side. Right? So tayo po ay magpasalamat po dyan. And mga kapatid, thank you for honoring the Lord today. At magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, everybody. Alright, gising na po ba kayo? Nag-almusal na ba kayo? Alright, parang yung iba. Alright, anyway, tayo po nagpapasalamat sa pag-iingat po ng Panginoon. Happy Lord's Day to everybody. Glad to see you all here. At sa ating mga guests and regular attenders, brethren, thank you for joining me today and I pray that God will speak to all of us and be blessed today. Right? Just like to recognize muna yung ating mga kapatiran po na nasa Pilipinas, ay nasa ating online. Right? Unahin na natin yung mga nasa Pilipinas muna. Alright, Ate Lucy, ayan, kita po namin kayo dyan, naka-black ang kanyang kasuotan. Alright, pakikaway lang po kung dilig niyo po kami dyan sa inyo pong tahanan sa Pampanga. Alright, so nakauwi na po siya noong Monday, Tuesday evening. Alright, so tayo po magpasalamat sa lahat ng nanalangin. Again, Ate Lucy, maraming salamat po. And of course, ang mga nasa Cavite naman ngayon, nasa Cavite, pasok ang Vicente family, Brother Ronnie, Brother Paolo, alright, and of course, Kuya Charlie and Ate Pen. Maraming salamat po at kayo po ay kasama namin ngayong hapong dyan at dito ay umaga naman. Right? Let's keep on praying for Papang at nagpaplano po sila na si Papang ay madala sa Amerika para mapagamot. Alright, so let's keep on praying na maging maayos po kanilang paghahanda po dito. Right, so nice to see you there mga kapatid. Maraming salamat po. At dako naman tayo dito sa UAE. Line na natin si Ate Tin. Ate Tin, pakikaway lang po dyan. Alright, so naka-green. Parang tayo mga naka-green dito, no? Alright, so maraming salamat po, Titin. At ingat po kayo dyan sa trabaho nyo. And of course, ang ating Ate Cora. Sa Cora, pakikaway lang po. Alright, at of course yung baby Eleanor ay kasama niyo po dyan. Maraming salamat kapatid. And Ate Luli, pakikaway lang, Sir Luli. Pag-pray po natin si Sir Luli sa patuloy na treatment din sa kanya po kalagayan. And God will
provide everything they need. Tayo po yung magpasalamat dyan. And ating mga nasa Abu Dhabi, Brother Kenneth and Sister Marimar, pakikaway lang na mga kapatid dyan po sa May Abu Dhabi. Alright, so maraming salamat at tayo po ay mga nandito ay patuloy na magpasalamat. Andiyan si yung apo ni Ate Lucy, ay si Sam. Alright, si Sam po yan. Okay, at naway makasama po namin kayo hanggang mamaya at tayo po mga nandito ay patuloy po tayong magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Alright mga kapatid, are you ready to hear the Word of God? Alright, so we open our Bible please in Psalm 1 verse 1. Psalm verse 1. Tayo pong lahat ay tatayo and so we read the Word of God. Psalm 1:1. Kung kayo po ay kita nyo na sa screen, kita nyo rin po sa inyong mga Biblia, ay isabi lang ng amen. Basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Psalm 1:1, ready, read. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Tayo pong lahat, sumukod panalangin. Ama naming banal, kami nga po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na biyayang pinagkakalog niyo po sa amin. Minsan pa, sa aming pag-aaral ngayon, naway ang banal na Espiritu po ang manguna sa amin, sa aming mga kapatiran online. Ang dalangin po namin ay marinig po nila ang buong mensahe ngayong umaga nito. At lahat po kami ay matuto at lalong lumakas ang aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Let the Holy Spirit guide us, teach us, open our hearts and minds. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. And all the people will say, Amen and Amen. You may be seated. Kayo po yung makaupo na. Maraming salamat. Alright, so we would like to recognize sina Justin. Nasa si Justin? And kanina si James. Kita ko kanina. Alright, so we congratulate of course ang ating mga graduates. Luigi. It's his birthday also today. Tama ba? Alright, so, ayan. Sino po yung gumraduate ngayong taong ito? Andyan si Ate Luli, of course. Sino po yung mga gumraduate na mga kabataan ko dito na nakita natin yung umakyat? Si Basti, si Jody, si Charlie, Kuya Charlie. Alright, si Basti, tsaka si Jazer. Right? Recognize po sila. Okay, so thank you so much. Alright, mga kapatid, tayo po ay magsisimula na sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless you. Today, I want to talk to you about walk of a blessed man. Walk of a blessed man. Ang landasin ng isang pinagpalang tao. Pinagpalang lalaki, pinagpalang babae. Now, our goal for this lesson is to know the characteristics of a blessed believer and his walk. You know, ang Panginoon po, God measures success differently that the world does. Kung tagumpay lang po pag-uusapan natin sa mundong ito, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon, ang panukat po ng ating Panginoon ay ibang-iba sa panukat po ng mundong ito. You know, if you were to ask a random person on the street, how do you think he or she would define success? Kung ikaw, tatanungin ka, paano mo bang bibigyan ng kahulugan ang tagumpay? You know, how are you going to define success? You know, people would probably give lots of different answers. Marami sa atin dito, iba-iba yung sagot natin. Why? Because there are many yardsticks by which men measure success sa kanilang sariling, pananaw, sa kanilang sariling katalinuhan. Ito yung kanilang, kumbaga, panukatan ng tagumpay. One might say, success is being wealthy. You know, ang tagumpay sa mundo ito ay kasi mayaman ako eh. You know, kasi marami akong pera. Kasi marami akong ari-arian. At meron akong property sa Dubai One. Meron akong property sa, sa Amerika. May property ako sa Pilipinas.
and everything, material possession ba? There are others, they say na ang success ay kapangyarihan. Ako'y makapangyarihan, ako'y nilagay dito ng Panginoon, naging congressman ako, naging senator ako, ako'y nasa kapangyarihan, so ako'y matagumpay, having the position. Ang iba naman, sabi nila, alam ba, sikat na sikat yata ako. Pangalan pa lang ng Julius Bolivar, talagang naman, talagang kilalang kilala ako. Sa amin, sa may Iloilo, pagka pinag-usapan ng Gigantes Island, ano ba ng mga Bolivar family? Prestige. Right, yung iba naman dito, mga artistahin at saka mga celebrity-looking people. Bakit hindi? At tayo po ay nanunukat dun sa fame when it comes to tagumpay na pinag-uusapan natin. Our society says, kapag wala ka nito, di ka successful. Pagka wala kang wealth, wala kang fame, wala kang power, you are not successful. The reality is, these are all indicators of worldly success. Ito po yung panukatan lang ng mundong ito. It's sad to say, a lot of Christians today, being influenced by the world standard, measure success the same way as the world does. Dahil nga ito na yung gagalawan natin, even tayong mga mananampalataya, ito tayong mga Kristiyano, ito na rin yung nagiging panukatan po natin sa tagumpay ng buhay. And although the Bible encourages believers to have visions and all, tayo namang mga mananampalataya, kailangan meron kang, pangitain, meron kang projection sa magiging buhay mo. But that does not mean that we will use these indicators as merely the way of being blessed by God. Na ito na yung panukatan mo ng tagumpay o pagpapala ng ating Panginoon. Understand, mga minamahal. Measuring worldly success and spiritual success is of a big difference. Ibang-iba po ang panukatan ng tagumpay ng mundong ito sa panukatan ng tagumpay ng salita ng ating Panginoon. Often while there is little tangible and visible evidence which you can put your hands on to prove you are living a successful Christian life, and that is because, nahihirapan tayong tignan yung tagumpay ng ating spiritual na pamumuhay because we are exposed on what we call system of this world standard. Na tayong mismong mga Kristiyano, hindi na natin makita kung anong difference ng tagumpay ng mundo at tagumpay ng salita ng ating Panginoon. Generally, we will be aware now that success for the believer is more internal than of external. Ang tunay na tagumpay, especially sa Kristiyano, is more on internal. Kung ano yung nasa loob po natin, more than external. What do I mean by that? The small amount of external evidences we as believers produce are simply the result of much internal activity in our hearts and minds. Especially sa atin po, bakit hindi natin makuha yung outward or external na tagumpay? It's because iba nga po yung nasa puso na nilalagay sa atin ng ating Panginoon. That is why for God's children, living in a materialistic world, nabubuhay sa sobrang material na bagay, it's difficult to gauge their success in their walk with God. Ang nangyayari tuloy ngayon, dahil wala akong mga material na ito, ang buhay ko bilang isang Kristiyano ay poor me. Self-pity me. Ang nangyayari ngayon, kinukumpara po natin ang buhay natin bilang mga mananampalataya sa tagumpay ng mundong ito. Bakit po? Kasi nga ay nakabase na tayo na ang tagumpay ng ating buhay, especially bilang mga mananampalataya, ay nasusukat kung anong meron material tayo. Sad to say, other believers think that if you're not gaining, if you're not getting material things, you are not being blessed by God. Ito nga po yung nakakabulag sa maraming Kristiyano, maraming mga mananampalataya.
na kung saan mas sinusukat nila yung mga bagay na meron sila sa talagang plano ng Panginoon sa buhay po nila. In this regard, we should not forget what the Psalm 1 is saying. Now, let's find it out. Psalm 1, verse 1. Yung unang salita pa lang, napakaganda na. Blessed. Happy is the man. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Mapalad ka na. Pagka ang buhay mo ay hindi naaayon sa mga bagay-bagay sa mundong ito. But his delight at ang kanyang tuwa, is in the law of the Lord. Ang kanyang tuwa ay nasa batas ng ating Panginoon, and in His law that He meditate day and night. Alam niyo po, ang kanyang tuwa, umaga at gabi, ito yung kanyang talagang delight na pinag-aaralan niya, at ito po, talagang pinagbubulay-bulay niya. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth its fruit in its season. Nakakita na ba kayo ng isang puno na sa gitna ng ilog? Di ba napakahirap naman na ang isang puno ay nasa gitna ng ilog? Di ba yung mga puno dapat nasa mga lupain? Pero ito sabi niya, he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth its fruit in its season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Kinumpara niya, the ungodly are not so. Yung mga hindi makadiyos ay hindi ganito. But they are like the shaft. Alam niyo po yung mga corn, yung mga puno ng halaman ng corn. Di ba? Pagka yan ay nag-ani na sila, yung pinaganihan ng puno ng halaman ng corn, yan ay isasantabi at yan ay matutuyo at yung tinatawag nilang shaft. Alright, the shaft which the wind driven away. Pagka natuyo yan, ay talaga na pong ianod po yan ng hangin. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Truly, mga kapatid. In this worthy doorkeeper of the Psalms, itong simula pa lang ng aklat ng Salmo, we find insight into what makes a believer blessed walk. Today, as the plumb line of God's Word moves alongside our lives, tingnan po natin yung ating mga sarili, how we measure up for God's standard or blessed Christian walk. Tingnan po natin how to make the most of our walk with God and be a blessed man. Number one, the path of a blessed man. The path of the blessed man. Psalm 1:1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Alam niyo po, pagka sinabi mong path, sa Tagalog po yan, landas o landasin. Ang isang landasin ng isang mapagpalang lalaki o pinagpalang babae, ang kanyang landasin ay ito. Path is the route. Ito po yung ruta. Trackway or course along which our directions travel. Notice how the blessed man is separated in his walk of life. Ang isang mapalad na lalaki o babae, ito po ay talagang ibang-iba ang kanyang landasin. Ibang-iba ang kanyang lakarin. He doesn't believe like the wicked. Ang isang pinagpalang tao, hindi siya naniniwala katulad ng paniniwala ng mga wicked, ng mga unbeliever. Kaya sabi ng Psalm 1:1, blessed is he that walketh not in the counsel of the ungodly. Ibig sabihin yung mga advices ng mga hindi makadiyos, talagang hindi mo nilalakaran. Hindi mo, hindi yan landasin mo. Hindi yan ang kinatatayuan mo, nor standeth in the way of sinners. At hindi yan din ang kinakaupuan mo. Talagang turo mo ng Biblia, pagka ikaw isang Kristiyano, ang iyong landasin, ibang-iba sa landasin ng mga hindi mananampalataya. You have a different path.
He doesn't listen to their counsel and invitation to evil. Alam niyo po, pagka ikaw ay isang mananampalataya, you are really, really aware kung ano yung mga pinapakinggan mo. His hearing is turned a little higher than those around him or her. Ingat na ingat ka sa mga naririnig mo sa paligid mo, especially to those people who are always around you. In fact, the Bible explicitly warns us, be not deceived. Huwag kang madaya. Evil communication corrupt good manners. Alam mo, napakaganda ng iyong pananampalataya. Ikaw isang Kristiyano, ang buhay mo ay ayon sa salita ng ating Panginoon. At pagkatapos meron ka lang masasamahan na isang tao, at pagkatapos kung ano yung sinasabi niya, ganun ka na rin magsalita. LOL tayo dyan, BTW, and mga ganun na yung mga pananalita mo. Di ba? Yes, yo, yung mga panahon yun, Brad. Kasi iba na yung mga hinabi ngayon. Di ba? Hindi, kasi yung mga panahon, yes, yo, yes, no, no. Ganun, di ba? Yung mga simula ng mga rapping yan. Be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Be not deceived, and ye turn aside, and serve other gods and worship them. Ito po yung mga paalala ng Panginoon na talagang sabi niya, huwag kang magpadaya. Be not deceived. Many shall come in my name and say, I am Christ. Huwag kang magpadaya. There are a lot of people who are going to stand in front of you and they say, ako ang Kristo. Ito yung ating pananampalataya. Ito yung sinasabi ng Biblia and everything. Go ye not therefore after them. At ang sinasabi pa ng Biblia, you have to separate yourselves from them. He doesn't behave like the wicked. Ang isang path po ng isang pinagpalang lalaki ay hindi po nag-behave like the wicked. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang sarili mong Diyos tagapagligtas, you are a new creature already. Ikaw ay bagong nilalang na, mga kapatid. You have to understand that. Sa ating mga young people dito, you have to understand na nung tinanggap mo si Kristo, when you receive Christ in your heart as your personal Lord and Savior, you are a new creature. You are a new creature. And ang sabi niya, all things are passed away. Behold, all things are become new. Yung mga lumang pag-uugali, yung mga lumang mga buhay po natin, ay ang sabi ng, yun ay nakalipas na. And they are new. And all things are become new. Kasama lahat po yan. Maaaring yung mga itsura po natin hindi nagbabago. Pero ang salita po ng Panginoon, pagka tinanggap mo yan sa puso mo, talagang pinabago po tayo. The old man has been put forever away. At ito pong verse na ito, hindi lang po yan ngayon, hindi lang po yan last week, hindi lang po yan, isang taon, kundi forever. Ikaw ay bago na. You are new. God is her God, the master and the Lord of his life. But let God take control of your heart and mind. I will repeat. Hindi lang po yung people po ito. Lahat po tayo. Let God take control of our hearts and minds. Ano sabi ng James 1:22? But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Sabi niya, dinadaya mo lang ba ang iyong sarili? Sabi niya, hindi ka lang tagapakinig. And after the service, you have to do whatever you heard. Kanina pag-aralan po natin dito, i-apply po natin sa ating buhay sa labas. Kaya sabi niya, be ye doers of the word. Maging tagagawa ka ng salita ng ating Panginoon. At hindi lang tagapakinig. You're deceiving your own selves. Pupunta ka dito, makikinig tayo ng salita ng Panginoon. Pagkatapos ito, after that, balik tayo sa buhay po natin. Sabi nga ng Biblia, we're just deceiving our own selves. Sayang, gumising ka ng umaga, nagbihis ka, pagkatapos nagpunta ka dito,
At pagkatapos, ganun din naman pala, walang pagbabago. Ano sabi niya? For if any be a hearer of the word, and not a doer, kung ang isang tao, tagapakinig lamang, at hindi tagagawa, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Alam niyo po yung pagka nagsasalamin tayo, di ba? Bago umalis, nagsalamin ka, ayos ka ng buhok mo, nag-ayos ka and everything. At pagkatapos umalis ka na ng salamin, di ba nakakalimutan mo na nga? Gusto mo nga bumalik na uli, tinitignan mo lagi. Di ba? Ganun ang nangyayari sa taong, narinig lang, pero hindi naman ginawa. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Ito nga po yung nakakalungkot. Marami kasi mga Kristiyano, pagkatapos na ng, paglilikuran, pagkatapos ng mga Bible study, pagkatapos na ng mga Bible reading, a personal quiet time and everything, we forget what manner of man we were. Nakakalimutan natin kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Wala naman si pastor wala naman yung mga kapatiran, wala naman si mama, wala naman si papa, But whoso looketh into the perfect law of liberty. Sabi niya, kung sino man ang tumingin sa napaka-perfecto na batas ng kalayaan. And continueth therein. At sino nagpatuloy doon? Narinig mo, paglabas mo, in-apply mo, at ikaw yung nagpapatuloy, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Kung tagumpay ang pag-uusapan po natin dito, hindi sukatan kung ano yung mga meron kayo and everything, pero sabi niya, ang sukatan, ito na yun. Ang isang tao na nakinig, ginawa niya after a while, and then sabi niya, and it's not being a forgetful hearer, hindi niya kinalimutan yung narinig niya, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. And if any among you seem to be religious, pagka nasa church ako yung parang pinaka-spiritual sa church namin, and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Ito nga po yung nakakalungkot dito. Attend ka ng attend sa BBCDE. Pagkatapos, di mo naman kontrolado yung sarili mo, yung pananalita mo, and everything. And you're deceiving your own heart. Yung religion mo. It's just vain. He doesn't behave like the wicked. Kasi sabi ng John 3:30, he must increase, but I must decrease. Sa buhay ko bilang mananampalataya, ang Panginoon ang mag-i-increase, hindi yung sarili ko. He doesn't belong with the wicked. I will repeat, the path of the blessed man, you don't belong with the wicked. 2 Corinthians 6:17, wherefore, come out from among them. Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano, talagang sa una malulungkot ka. Kasi mawawalan ka ng mga kaibigan, mawawalan ka ng mga dati mong mga kasamaan, yung mga dati mong barkada. Pero sabi naman ng Panginoon, papalitan ko yan. Papalitan ko yan yung mga kaibigan mo, yung mga tao na kapaligid sa'yo, yung mga katulad mong anak ko. Huwag kang matakot mga kapatid na mag-isa. Huwag kang matakot kasi bibigyan ka ng Panginoon ng mga bagong kaibigan. Great on! Now, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord. At ang sabi niya, at pagka nag-separate ka sa kanila, huwag mo nang dalhin pa yung mga, binibigay na sila at iuwi mo pa yan sa bahay. Sabi niya, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Sabi niya, huwag mo nang iuwi yan sa bahay. Huwag mo nang ilagay yan sa sarili mo. Touch not the unclean thing. You know what are these unclean things that I am saying? 2 Corinthians 6:18, and will be a father unto you, and ye shall be my sons, daughters, saith the Lord Almighty. He feels out of place. Pagka ikaw ay Kristiyano, talagang mararamdaman mo na, parang out of place ako dito. It is very true. Guys, there are a lot of instances na,
Kasama namin yung mga hindi mananampalataya grupo, nagsasaya sila samantalang ikaw nagbukas sa sulat. Mararamdaman mo talaga. Sila, nagiinuman tapos yung ikaw, tubig ang hawak mo, soft drink ang hawak mo. Di ba? He feels out of place when surrounded by the devil's crown. Ramdam na ramdam mo yan, mga kapatid. Pagka ikaw isang mananampalataya, alam na alam mo eh. Ramdam na ramdam mo. Pag tunay kang Kristiyano, awkward ka ba? Di ba awkward kang makisalamuha? Kasi nga, Kristiyano, anak ka ng Panginoon. Hindi mo ginagawa yung ginagawa nila. Well, you go to feel it, you know. You go to see yourself na, I'm just by myself. You know, do not be like Lot. Si Lot, in Genesis 19, this is the path Lot took. You know, it eventually led to his total downfall. Anong ginawa nung si Lot at ang kanyang pamilya? You know, they walked with the wicked. Pumili sila, pinapili sila, oh no, mas gusto ko itong landasin na ito. And they didn't walk only, they stand with them, with the wicked. Kung anong ginagawa nila, ay ato na rin ang ginagawa natin. At hindi lang yon, they sat with the wicked. Umupo sila, nakipag-inuman, you know, lahat ng kanilang mga ginawa ay kung anong ginagawa ng mga wicked, ganun na rin ang ginagawa nila. Understand, mga minamahal, realize that there is a vast difference between yourself and the world you were saved out of. You will be alone when you become a Christian. At kailangan handang-handa ka dyan. Kapag hindi ka handa dyan, napakabilis mo lang kung mag-compromise. You have to accept that you are a child of God. And your life is different from those people around you. Ibang-iba. Iba yung pananalita mo, iba yung pagkilos mo, iba yung mga pinapakinggan mo, you know, iba yung binabasa mo sa mga binabasa at pinapakinggan nila. At huwag ka nang magtaka sa ganun. Be unequally yoked together with unbelievers. Ano nga ba naman ang fellowship ng righteousness with unrighteousness? And what communion of light with darkness? You have to come out from among them and be separate. No, huwag kang matakot na humiwalay. Sabi ko nga po sa inyo, sa Panginoon, wala kang talo. Amen. Praise on. In God, wala kang talo. Lagi kang panalo. 1 Peter 1:15, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Be ye holy, for I am holy. Be ye holy, for God's holy. Mahirap, ano? Maging isang Kristiyano. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung mga pinagtiis po natin dito, you know, pinagsuffer po natin dito, sabi ko nga po sa inyo, hindi mo may kukumpara sa langit na pupuntahan mo. Walang-wala po ito sa langit na tutunguhan po natin. How to make the most of our walk with God, the path of the blessed man, and the pleasure of the blessed man. Ang landasin ng isang pinagpalang tao, ito naman yung pleasure. Ito yung kanyang sabihin na, ano bang pleasure sa Tagalog? Yung, sige po, salungan niyo ako. Kaligayahan. Yes, kaligayahan. Ang kaligayahan ng isang pinagpalang tao. The pleasure of the blessed man is in the law of the Lord. Psalm 1:2. Ang kanyang tuwa, but his delight is in the law of the Lord. Ikaw ay natutuwa every time na bubuksan mo yung Biblia at babasahin mo, natutuwa ka dahil nasa harapan mo ang batas ng ating Panginoon. Pagka ito'y pinag-aaralan po natin sa preaching, sa Bible study, tuwang-tuwa ka, nakakarinig ka ng salita ng ating Panginoon. That's your pleasure. Yun yung kaligayahan mo. And in His law that He meditated a day and night. Ang tanong nga dito, have you meditated the law of the Lord
day and night. Diba ngayong panahon ito, isang verse nga lang naiinit na tayong basahin. Preach on. Diba? Hindi nga tayo makabasa ng 2 verse sa napakabilis na panahon ng ating buhay. You know, minsan, mas yung mga pagka sa browse natin, diba? Talagang mapapanood natin yung teleserye ng isang Korean telenovela sa 3 oras na tuloy-tuloy, sa Netflix and everything. Pero pagka magbabasa ng 2 verses sa Bible, inip na inip ka. Tama. Preach So, on. it is very true. It is very true. Ah, You know, ang isang pinagpalang lalaki o babae, his delight is in the law of the Lord. Natutuwa ka at meron kang Biblia. Kaya pagka pinuksan mo yan, tuwang-tuwa ka, napakasarap naman na nabasahin ko ang salita ng Panginoon. The word has captured his full affection. You know, yung kanyang full affection, ay talagang na-capture po ng salita ng ating Panginoon. His delight, His pleasure, ang kanyang kaligayahan, ay the Word of God is not a book of fables, myths, and legends. You know, to the child of God is the very Word of truth. Dahil sa Biblia po ito, dahil sa salita ng ating Panginoon, you know, nalalaman ko yung tama at hindi tama. He loves it and He lives it. Pagkasalita ng Panginoon ang pinag-usapan, tuwang-tuwa ka. You know, He loves it and He lives it, finding its pages all He needs to grow and prosper for the Lord Jesus Christ. The value of the Word. Ito po yung kahalagaan ng salita ng ating Panginoon. It is food. You know, sabi ng Job 23 verse 12, neither have I gone back from the commandment of His lips. I esteem the words of His mouth more than my necessary food. Ano sabi niya? Si Job, mas pinaalagaan ko pa nga ang salita ng Panginoon kaysa sa shawarma, kaysa sa papriani, kaysa sa, you know, mga mandi, mabdi, at lahat ng mga pagkain dyan. Di ba? Totoo. Sabi niya, mas pinapalaga, esteem the words of God's mouth more than my necessary food. You know, it's the milk for the baby. 1 Peter 2:2, nung tayo bagong mga mananampalataya, as a newborn babes, you desire the sincere milk of the Word, that you may grow thereby. Pagka ikaw ay bagong mananampalataya, kailangan mo ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo lagi, kung ikaw ay bago, you know, you can read to read the book of John. The book of John in the New Testament. Or you can read the 1st, 2nd, and 3rd John. Basta may nakita kang John sa Biblia. Di ba? Buksan mo yan at basahin mo yung John. The book of John. No, yung iba kasi, ako, babasahin ko ang Biblia, Genesis. Naku, ito na yung mga pamilya, po niya, anak niya, no, ang panganin, ganito. Nang-inip ka na, hindi mo na maintindihan kung ano ba yung mga binabasa mo, mawawala sa Start with the book of John. It is the story of the life of the Lord Jesus Christ. You know, it's the life of your Savior. Mas maintindihan mo ang salita ng Panginoon. You start with the book of John. And after that, you can jump the book of Psalms and the book of Proverbs. And after that, you can roam around with other books already. Tignan mo lang, basahin mo. You know, it's bread for everyone. The Word of God is bread for everyone. Matthew 4:4. But he answered and said, hindi, ito'y nasusulat. Ito'y nasa sa Biblia. Man shall not feed by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lang sa tinapay na bumubuhay ang tao, kundi sa mga salita na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. You know, the Bible is our spiritual nourishment. Kung gusto mong lumago, tumatag ang iyong spirituality, you need the Word of God. Ang physical po natin, pagka hindi ka nag-aalmusal, hindi ka nananghalian, hindi ka nag-dinner, you know, sa isang araw, manghihina ka. Tama po ba? Ay kung ang spiritual mo, hindi mo pinapakain, araw-araw, manghihina rin po yan. You know, sa buong magdamag, wala kang salita ng Panginoon,
At pagkatapos, haharapin mo yung mga challenges ng buhay, mga pagsubok ng buhay, mga tentasyon ng kalaban and everything. Palagay mo ba ikaw ay mananalo? Yan. Man shall not live by bread alone. Ito'y nasusulat. Ito'y katotohanan. Na ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga salita. Every word na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. It's the meat for the growing. Sabi ng Hebrews 5:14, but strong meat belongeth to them that are of full age. Alam niyo, there are a lot of churches. Alam mo, kaya po ang isang pastor, hindi siya makapag-preach ng mga malakarne na preaching, malalim na preaching, mabibigat na preaching. It's because, you know, yung mga membro ay mga baby. 10 years na sa pananampalataya, baby pa rin. Yeah, 20 years to 30 years na sa pananampalataya, ano sabi niya? Oh, but strong meat belongeth to them that are full of age, even those by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Alam mo sabi nga niya dito? Ang full of age, ito yung nakaka-discern na siya ng both good and evil. Di ba? Ang bata, di ba? Unless sabihan mo siya na, oh, masama yan, oh, huwag niyong gawin yan. Pero pagka matanda ka na, di ba? Oh, matanda ko sa akin, sabi, masama yan, di ba? A mature man, full of age, can discern both good and evil. It is a meat. The Word of God is a meat na ating pong kinakain ngayon. Kung tayo matataga na sa pananampalataya, ang kailangan po natin ay karne. You know, yes, we need milk. Lalo na sa mga may edad na, yung ano yan, kailangan nyo yan. Not sure sa akin ba yun? Yeah. It provides so we need to make us strong in the Lord. Meat. You know, at pagkatapos mo ng, you know, appetizer, natapos ka na sa main meal, oh, meron ka ng dessert, honey for those in need. Sabi ng Psalm 119, more to be desired are they than gold, yet that much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Ibang salita ng Panginoon, hindi lang siya appetizer, hindi lang siya main meal, kundi dessert pa siya. It's honey. Kumain kami ng honey kahapon. Ganun pala yun. Yun yung honey na may, ano ba ang tawag doon, may bahay pa ng, kukyutan ba yun? Parang ganun, di ba? Tapos kain kami ng kain, ng tamis. Di ba? Tapos hindi pala kinakain yung bahay. Wax pala yun. Di ba? Ang dami ko pa naman kinain, nilunok ko. Yung pala yung wax na ginagamit sa mga floor wax daw yun. Nagamit po yan sa floor wax. Saka yung, sabi ko, hindi na kayo, kinakain ako ng floor wax. Yun. Hindi pala kinakain yun. Pwede mo yung kuyain, tapos iluluwak mo. Alright, yung mga nahari lang kasi nakita natin, yung mga nasa bote. Sa 119, verse 103, how sweet are thy words unto my taste, O Lord. Alam niya, sabi niya, pagka nagbabasa ko ng Biblia, pinag-aaralan ko, yung nakakarinig ako, sabi niya, ito yung napakatamis, sabi niya, sa aking panlasa, yea, sweeter than honey to my mouth. So, hindi lang ako may appetizer, merong main course, sabi niya, meron din akong dessert. Ito pa, water for those who are thirsty. O, tapos ka ng kumain, tapos ka ng lahat, kailangan mo ng tubig. Di ba, baka magbulunan ngayon. Ano sabi ng Biblia? John 4:10, Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God, and which shall say to thee, give me to drink, thou wouldest have asked him, and he would have given thee living water. And the woman said unto him, O sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep, from whence then hast thou that living water? Ito yung kausap niyang Samaritana. Ang Panginoong Jesus, kausap niya yung Samaritana. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her again, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Talking about the word of God. But the water that I shall give him
shall in him a well of water springing up into everlasting life. Ang salita ng Panginoon, hindi lang yung appetizer, hindi lang yung main course, hindi lang yung dessert. Sabi niya, yan din ay pag-quench ng kauhawan po ng ating kaluluwa. It refreshes us. Sa buong linggo na hinarap po natin sa mundo ito, pagka nakarinig ka ng salita ng Panginoon, ano ba, it refreshes us. Tama po ba? Psalm 119 verse 7, the law of the Lord is perfect. It's converting the soul. It's refreshing the soul. It cleanses the soul. It's reviving the soul. Pagka nakakarinig ako ng salita ng Panginoon, ito yung nare-revive, it's converting, renewing the soul. Refreshing the soul. It cleanses. Hindi lang po yung pang-tubig, hindi lang po yung, sabi natin, quench ng uhaw. It cleanses. Yan din po yung pwedeng pangligo. Panlinis. Ephesians 5:26-27, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. Ano kaya nga po, ang church ay napakahalaga na marinig po ang salita ng ating Panginoon. Kasi once na dumating na ang ating Panginoon, tayo po yung bride na ikakasal sa bridegroom. At ang sabi niya, tayo po yung ipipresent spotless. At ang salita ng Panginoon, ito po yung naglilinis po sa atin. Having no spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. The Word of God, it is not only food, it is also a hammer. Jeremiah 23:29. Is not my word like as a fire? Di mo ba alam ng salita ko ay parang apoy din yan? Saith the Lord. And like a hammer that breaketh the rock in pieces. Yung pinakamatigas na puso natin, yan po ay binibreak ng ating Panginoon. Sa salita ng ating Panginoon, wala pong matigas na puso dyan. It is a hammer. It is a hammer because it aims to build you up. It aims to build you up. Masasaktan ka una. At the end of the day, you will be builded up. Kaya kung ikukumpara mo ang buhay mo bilang isang mananampalataya, noong unang nakakilala ka, mas matatag ka ngayon kaysa noon. Dahil ang salita ng Panginoon ay parang hammer po yan, parang martilyo po yan. Binibreak niya yung pinakamatigas na puso po natin. And it will build you up. Di ba nga yung mga nagpapatayo ng bahay? Karpintero, kailangan may hammer. Can build you up. It also can tear you down. Talagang sinisira po niya yung mga hindi dapat sa ating buhay. Ano sabi ng Revelation 19:15? And out of his mouth goeth a sharp sword, that he should smite the nation, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God. Alam niyo po, pagka nagalit, ang galit ng ating Panginoon, especially sa kasalanan, alam niyo po, hindi niyo magugustuhan ang galit ng Diyos when it comes to kasalanan. Hindi ka matutuwa. And it can tear you down. Babagsak ka. Pagka nagpatuloy ka sa kasalanan. The Word of God is likened to a hammer that can tear down. Because God's wrath is there. Ayaw na ayaw niya na ikaw ay mabuhay sa kasalanan. Revelations 2:16, repent or else I will come unto thee quickly. Sabi niya, mabilis.
Ikaw ay magsisi. And will fight against them with the sword of my mouth. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto your wrath. For it is written, vengeance is mine, and I will repay, saith the Lord. Ano sabi niya? O ikaw, gusto mong pagigantihan. Sabi niya, maghinay-hinay ka. Huwag kang maggalala. Ako maghihiganti para sa iyo. It is not only, food, it is not only hunger, it is truth. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. It requires divine revelation. All scripture is written by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that you, the man of God, may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang katotohanan po talagang babaguhin po tayo, mga kapatid. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Alam na alam ng salita ng Panginoon, yung inyo pong intensyon ng puso mo at yung isip mo, hindi mo pwedeng dayahin ang Panginoon. The Lord Jesus said, John 6:63, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, they are life. Ito pong salita ng ating Panginoon. The successful believer is in love with the Bible. It is His light, it is a mirror, it is a seed, it is a fire. Is the value of the word. Yung pleasure mo ay nasa salita ng Panginoon. The pleasure of the blessed man. Mahal na mahal mo ang salita ng ating Panginoon. It has captured His full attention. Pagka salita ng Panginoon ang pinag-usapan, full attention. Hindi ka na di-distract. You're on full attention. Not only does the blessed walk of the believer love the book, but leaves out the book daily. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible to him is never better than when it is read and then lived out. Alam niyo po, pagka ang salita ng Panginoon yung pinamuhay mo, ito po'y napakaganda sa atin. Buhay. How to make the most out of our walk with God, the path of the blessed man, the pleasure of the blessed man, and the prosperity of the blessed man. We take note, his prosperity is not being measured by the word standard. I will repeat. Yung prosperity, ano ba Tagalog sa prosperity? Tagumpay? Victory yun. Kasaganahan. Ang kasaganahan mo ay hindi mo sinusukat sa standard ng mundo ito. Psalm 1:3. Ito yung panukat. Ang isang tao na hindi lumalakad, nor standeth, nor seated in the seat of the scornful. At ang delight niya ay sa salita ng Panginoon. And Psalm 1 verse 3, and he shall be, ito yung prosperity niya, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in a season, his leaf also not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. When we live separate life, sanctified life, and feed our souls on the Word of God, that we can expect these things to happen for us, is prominence, is a tree planted by the rivers of water. Ikaw ay isang puno na kung saan ay nakatayo sa river, by the rivers of water. May nasa tabi, nasa gitna man niya ng ilog. Ikaw ay nakatayo pa rin kahit na anong lakas ng agos ng river na iyan. Na kahit na anong pagsubok na dumating sa iyong buhay, hindi ka natutumba. His prominence is a tree planted by the rivers of water. Yung ugat mo ay talagang nakakapit sa salita ng ating Panginoon. Man will know when you have been with Jesus.
Alam na alam ng mga tao, pag ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Ano sabi ng Acts 4:13? Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. Ano sabi niya? Ano ito? Kung titignan mo ang buhay niya, hindi mo siya matagumpay na tulad ng panukatan ng mundong ito. In fact, ang sabi nila, hindi nga sila nag-aral. Sila nga yung mga ignorante. Di ba? Sa society, ay wala nang mga pangalan yan. Di ba, hindi nga kilala yan sa society. Hindi nga kilala yan sa mundong ito. Yung pangalan nga niyan, hindi sikat eh. Hindi ko nga narinig. Ngayon ko pangalan narinig yung pangalan Julius Bolivar eh. Di ba? Ngayon ko pangalan narinig yung pangalan ng Arturo Capati. Hindi nga kilala yan sa Dubai eh. Hindi nga kilala yan sa lugar namin eh. They are unlearned. They are ignorant. Hindi sila namin ka-level. Kami mga taga Forest Park, nakatira kami dito. At yung mga kilala namin ay yung mga Romualdez, yung mga, si Go, si Go, yung mga kaibigan. Diba? Yung mga Ayala de Sobel and everything. Diba? Sa subdivision, hindi nga kilala yun. Sino Bolivar na yun? When they saw the boldness of Peter and John, alam mo sabi nila, kahit ganun na ang kanilang mga estado sa buhay, tingnan mo naman kung ano yung kumpiyansa nila. Yung kanilang tayo sa pananampalataya. Yung kanilang prinsipyo sa buhay. At ang sabi nila, they took knowledge of them. Alam mo, ito ay isang Kristiyano. Ito ay sila yung nag-i-attend sa isang Baptist church. At ang sabi nila, at sila na rin nalaman nila, they had been with Jesus. Sila ay Kristiyano at sila ay nakikinig ng salita ng Panginoon. No, Mark 8:38, whosoever therefore shall be ashamed of me. Kaya sabi ng Biblia, ang isa na kinanihiyan niyang Panginoon, and of my words in this adulterous and sinful generation. Okay, also so the Son of Man, be ashamed. Kung kinahiya mo ako sa buhay mo bilang isang mananampalataya, ikakahiya rin kita. Sabi ng Panginoon. When He cometh in the glory of His Father with the holy angels. At lalo-lalo na pagka ikaw ay pumunta na ng langit. Hindi niya sinabi, hindi na pupunta ng langit, kundi sabi niya, sa langit ikakahiya kita. Di ba? When He cometh into the glory of His Father with the holy angels. Ano sabi ng Biblia? Pagka hindi ka lumakad sa mga hindi mananampalataya, ikaw ay talagang delight mo sa salita ng Panginoon. He shall be like a tree planted by the rivers of water. You're rooted and permanent against all odds. Ano man ang pagsubok na dumating sa iyong buhay, you shall be like a tree planted by the rivers of water, always close to the life-giving resources. Kung bakit siya nakatayo dun sa ilog? Dahil yung sources na, yung tubig. Pagka ikaw ay nakatayo sa kalooban ng ating Panginoon, yung source mo, sabi ko nga sa inyo, eternal, infinite, is productivity. Hindi ka lang yung prominence mo, yung tayo mo, kundi yung produkto mo. Ano sabi ng Psalm 101:3? And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Alam niyo po ba yung pinakamasarap na bunga ng isang halaman ay yung bunga na kung saan nasa tamang panahon. Yeah? Natural. Kaya tingnan mo, pagkakakain ka ng mangga sa panahon na walang mangga, hindi masarap. Tama? Tama. Pero pagka panahon ng mangga, ito yung mga kasarapan ng super sarap na mangga. Kasi nasa season.
Ganun din, ang isang mananampalataya. You know, you're going to bring forth in your own season. His fruit, bring it forth in His season. You know, yung panahon mo na, magbubunga. Yeah. Hindi yan bunga sa pilit sa bunga. Hindi pilit sa bunga. Pilit sa hinog. Yung nilalagyan ng kaldulo. Diba? John 15:5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Hindi lang isang bunga. You're going to bring much more fruit. His perpetuity. His leaf shall not fade away. His leaf shall not wither. Ano sabi niya? Ikaw ay naka-plant sa rivers of water, at ikaw ay nabubunga in your right season, and then yung dahon mo, hindi yan nalalanta. You know, pagka ikaw isang tunay mananampalataya, sabi ko nga po sa inyo, you know, yung dahon mo, hindi yan nalalanta. Every time na makita ka ng isang mananampalataya, alam mo, parang wala ng problema to. Diba? Fresh na fresh. Parang mga evergreens. Fresh na fresh. 1 Corinthians 15:58. All life should be lived in consistency. 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, yan hindi masasayang. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Ang resulta po sa lahat ng ito, mga kapatid. That's the last part of the verse. And whatsoever he doeth shall prosper. Na lahat ng kanyang gagawin, ito'y magkakaroon ng sagana, ng kasaganahan. You know, kung ang panukat po natin sa mundo nito ay tulad ng panukat ng mundo nito, sabi ko nga po siya, that won't last. Hindi mo yan ang basihan ng panukatan ng tagumpay ng ating Panginoon. Ang isang tunay na tagumpay na mananampalataya, ito po yung hindi siya lumalakad sa counsel ng ungodly, hindi po siya tumatayo sa kasalanan and not sit in the seat of the scornful. Pero ang tuwa niya ay lagi sa salita ng Panginoon. At lahat ng kanyang gagawin, whatsoever he doeth, shall prosper. As I close, this is my question. Do you possess the walking characteristics of a blessed believer? Ikaw ba'y lumalakad na tulad ng lakad ng isang pinagpalang lalaki o babae dito po sa Psalm 1:1? And are you making the most of your walk with God? Are you taking advantage of the privilege to serve the Lord sa buhay po natin? This is my last verse for you today. It's not there. Micah 6:8. He hath shewed thee, O man, what is good, and what the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with God. Mga kapatid, today, why don't you make the most of your walk with God? Let us take whatever steps necessary to make our lives be blessed walk we can and as we should. Mga kapatid, how to make the most of our walk with God. The path of a blessed man, the pleasure of the blessed man, the prosperity of the blessed man. Psalm 1:1, 2 and 3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night, and he shall be like a tree
planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Mga kapatid, he is the walk of the blessed man. Sa ating po mga mananampalataya, let's walk like this blessed man does. Tayo pong lahat ay tatayo sa all stand at peace, so we bow our heads and close our eyes for you prayer. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, na kung saan ay pinaalala po sa amin ang aming pong mga landasin bilang sa mga mananampalataya. Ang aming pong lakarin bilang sa mga mananampalataya. We thank you for your word. For it's giving us, Father, katotohanan na kung saan ay nagbubukas ng aming puso at isipan. Ang mundo pong ito, susukatin kami, Panginoon, sa isang tagumpay na hindi po ayon sa iyo po salita. We are thankful, O Lord, because you're blessing our lives. Kami po'y nagpapasalamat sa biyaya, sa kabutihan na pinagkakalap na po sa amin. We thank you also for the things that we are receiving. But again, Father, help us na hindi po namin gamitin itong mga ito. Na paano katanan isang tagumpay na po? It is the blessed man who walketh not in the counsel of the ungodly, but his delight is in the law of the Lord. Ito po ang panukatan ng isang tagumpay na buhay. And when he do it, it will prosper. Panginoon, kami nga po'y lumalapit sa iyo. Tulungan niyo po kami. Kapatid, God has spoken to you. You tell God, Panginoon, ang panukatan po ng tagumpay sa mundo ko. Ibang-iba sa sinasabi niyo po sa inyo. Tulungan niyo po ako. Maging maingat. Maging matalino. Maging aware, Panginoon, sa mga nakikita ko at napagbabasihan ko ng tagumpay ng buhay. Tulungan niyo po ako sa inyong salita. Doon po ako tumayo. Doon po ako matuwa. At dyan po maging panukatan ko ng tunay na tagumpay. Kapatid, God has spoke to you. Why don't you tell God? Pray. Kausapin mo ang Panginoon. You pour out your heart to the Lord. Maybe these past few days, ganun po nagiging hangad natin sa ating buhay. Why don't you give it to the Lord? Lord, I have plans. May plano po ako. May naayos po ako. You lead me, O Lord. You lead me, O Lord. Maging maingat sa mga desisyon ko sa buhay. You speak to me. Kausapin mo. I believe lahat po tayo dito ay ligtas na. We tell God, Lord, I need your word. I need milk. I need the bread. I need meat, Lord. Salamat, Panginoon. Your word is like a honey, the taste of a honeycomb. Thank you for the water. It refreshes me. It quenches my thirst, O Lord. Kausapin mo, Panginoon. You thank the Lord sa aming salita. Should we find a partner? Tayo po'y mananalangin sa bawat isa.